Jen Sulante, infectious disease expert, kaugnay po ng bagay na ito. Dr. Sulante, magandang umaga po, Doktor. Hello? Yes, good morning, Melo. Good morning. Opo, teka muna, kumusta na doon muna tayo sa hantavirus. Anong balita natin doon sa ngayon, Dr. Sulante, sa hantavirus? Well, so far, wala pa namang new update, no? Yung namamatay na nabalita na tatlo pa rin, no? Mhm. And out of the 11 na mga confirmed cases, so far, hindi nag-increase yung mga namamatay. At saka yung mga na-expose doon, possibly yung kasama doon sa cruise ship, ay binabantayan pa rin kung may mga sintomas. Opo, So far, wala pang bagong development na Opo. concerning na kung lumala ba yung mga Mhm. na-expose, wala pa so far. Opo, so at hindi pa ho nakakapasok dito sa atin sa Pilipinas uli, Dr. Sulante? Yes, wala tayong ganong hantavirus sa Opo. Pilipinas. Ito pag-usapan natin tong Ebola virus na ito. Kasi itong Ebola na ito, sa natatandaan ko, Dr. Sulante, correct me if I'm wrong, nagkaroon na rin tayo dito dito sa Pilipinas, mga 1989, 1996, saka 2008. Tama ba, Dr. Sulante? Yes, but it's not hindi yun apektado ang tao. Mismo yung mga na-expose lang ng mga hayop noon. Mhm. Yun. It's a different kind of Ebola. No? It's a Reston type of Ebola, Opo. which is not most likely severe form of Ebola. Opo. Itong mga nangyayaring Ebola ngayon sa Congo, sa Uganda, these are the more severe form of Ebola. Aba, mas matindi pala ito. Oho. Pero sa sa Democratic Republic of Congo lang nababalita at saka sa Uganda, Dr. Sulante. Wala pa tayo ritong namomonitor, wala pa ho. Wala dito sa Pilipinas. And Opo. then, in fact, itong mga outbreak dito sa Ebola in this particular region sa Congo, sa Uganda, recurring na yan, Melo. In fact, last January, meron din silang outbreak. No? And I think, hindi ako nagkakamali, this will be the 17th outbreak sa bansang yan. No? Because yung carrier ng virus na yan, which is a type of fruit bat, no, yung paniki, kinakain din nila yan dito sa mga community, no. So ngayon nakitaan ng WHO na tumataas ang mga kaso, nagka-cluster sunod-sunod at saka medyo tumataas din ang namamatay. So that's why they declared the public health of international concern para mabisuhan yung mga nearby bansa or state na hindi makapunta yung mikrobyo or hindi makapasok. Opo, ano pwede natin gawin para hindi tayo magkaroon dito niyan, Dr. Sulante? Para hindi makapasok dito sa atin yan. Well, so Pilipinas. far naman, ang ginagawa naman ng Department of Health, no, ang parang mga normal na hakbang pag nag-declare ang WHO ng public health of international concern, no, yung mga border control, binamonitor yung mga nagagaling doon sa mga bansa kung saan itong infection na to ay nangyayari ngayon. May mga health screening, temperature check sa mga airports. So, those are regular na mga ginagawa pag mayroong ganitong declaration ng public health of international concern. Ano ang mga sintomas nitong Ebola na ito, Dr. Sulante? Okay, ang common talagang sintomas nito is lagnat, masakit ang katawan, no? Nagsusuka, tapos in a few days nangyayapan ang pabiga, no? Tapos nagbe-bleeding. Ang most common cause ng death nito is both respiratory and intra-abdominal bleeding. So, nagdudugo yung baga, nagdudugo din yung bituka. Oo. Kaya ang tawag nito is hemorrhagic fever. Naku po, sus Mariose po. Sino ang pwedeng tamaan nito, Dr. Sulante? At ang mas malaki ang chance ang tamaan po nito, Dr. Sulante? Well, ang nakikita ngayon sa mga kaso dito sa Congo at saka sa Uganda, no? In fact, may mga healthcare workers rin na namamatay, no? Yung mga nag-alaga sa mga ganitong klaseng pasyente kasi natatransmit through exposure sa mga fluid, no? Sa mga vacuous or yung any body fluid sa mga pasyenteng positive for the Ebola. So anyone that has been exposed to this
talagang walang pinipili ito, matanda man, bata, or middle age, basta na-expose ka sa virus na ito, Mhm. mataas ang tsansa na magkasintomas ka at mataas din ang mortality or case fatality rate ng Opo, opo. mikrobyo na ito. Kung yung sinasabi nyo may mga sintomas, ano ang pwedeng gawin po kaagad-agad, Dr. Solante? Oo. Ang mga ginagawa ngayon sa mga bansang meron ganitong Ebola, sa mga experience before, no? Kasi meron din tayong mga ganitong training before, kung halimbawa, papasok sa bansa, no? Ang importante dyan yung ma-diagnose ka agad. Pag sinala tayo kung merong exposure, especially travel abroad, no? Yun. May mga ganitong sintomas, no? Mm. Tapos, pag merong ganitong mga sintomas, dadalhin ka agad din sa hospital para i-isolate. Importante dito yung infection control measures na ma-isolate yung pasyente para bigyan ng dapat na Mhm. supportive treatment, no? Kagaya ng suero, dextrose, no? Oxygen, at saka i-monitor ang mga vital signs. Opo. Dr. Solante, noong panahon ng COVID, nahirapan tayo sa bakuna noon dahil nagkagila pa tayo eh. Kahit yung ibang bansa po, mga dito sa sa COVID, ano. Ito bang Ebola, meron na po tayong alam na gamot o bakuna para dito, Dr. Solante? Well, in terms of mga gamot, may mga antiviral na mga nagagamit dito. In fact, yung remdesivir was also being used for Ebola in the past mga outbreak doon sa Africa, no? Opo. Yes, may bakuna, yung specific strain lang ng Ebola, yung Zaire na strain, pero itong bagong strain ngayon na Bundibugyo strain of the Ebola, Mhm. wala pa pong bakuna. Kaya isa yan sa mga reason bakit nag-declare ang WHO, kasi nga pag kumakalat to sa ibang bansa, yung mga kalapit bansa doon sa Africa, napaka-importante yung infection control na hindi magkahawaan yung mga nag-alaga ng mga pasyente at saka yung mga na-expose sa pasyente. Opo. Nag-iiba pala ito ng strain, ano, Dr. Solante? Tama ba? Yes, meron, no? There are 5 strains of the Ebola, no? And yung mga highly fatal, ito na yun sila, yung Zaire strain at saka itong Bundibugyo strain. Mhm. Medyo fatal talaga ito na strain ng mga Ebola. Opo, sige po. Dr. Solante, salamat po sa impormasyon na ito at sana ay mapag-ingatan natin sarili sa mga ganitong bagay pong lumilitaw na mga sakit na ito. Thank you po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Good morning, Mano. Opo, Dr. Angel Solante, infectious disease expert, mga kapuso.